Ayan, so papaimbestigahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water, which is pagmamay-ari ng mga Villar. So, kung inyong matatandaan, si Camille Villar kasama dapat siya sa Senate slate ng Administrasyong Marcos. Pero humiwalay siya at ngayon si Sara Duterte na ang backer niya. At mapupunta nga tayo ngayon sa ating sitwasyon. So, eto, may press briefing today and kakatapos lang niya. So, let's watch. Good morning or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Ayan, so doon na natatapos yung clip na meron tayo. And yun nga, sabi niya na papaimbestigahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water dahil sa katiwalaan nila in the sense na hindi sapat ang serbisyo na binibigay nila sa taong bayan dahil eto, mayroong nag-comment, they only almost doubled the price of water after they took over the local water utility with no improvements on the water service in Bacolod. Legacy of Mayor Bing Leonardo who sold Basiwa to the Villar Group. So sa amin din sa Bulacan, totoo yan dahil noon ang water bill namin umaabot lang ng hanggang 200 at ngayon nagiging almost 500 na siya after ma-obtain ng Prime Water yung water district namin. So ayun, yung sinasabi dito na nagrereklamo daw yung Bulacan government is etong video na to. So eto si Alex Castro and Daniel Fernando, Vice Governor and Governor ng Bulacan. Kausap din namin ng luwa. Nandun din ang luwa, nandun lahat, pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, nalong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? O, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So, wala talagang parang madinig tayong taong bayan. Kaya, ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? But humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Kasi para malaman natin, tingin ko, marami ng mga violations. Eh. Ang tanong namin nga sa luwa, paano po natin paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Yun yung hinihintay ko sa kanilang reporting. Sabi nga ni Governor na he would issue an EO if ever masabi sa kanya yung report. As someone crafting that report for the Governor, ano yung findings so far? Like, what are you recommending to the Sila Governor? mismo nagsasabi malaki talagang problema nila. Yeah, Like yung mga pipe nila, hindi pa nila naayos. Pag may nasira, That's why I waited for their report. May Kasi mga ako na yung final action dito eh. Because Gov, ang executive tayo pa eh. doon, meron pang mga reklamo yung mga contractor na hindi pa nababayaran doon sa pag-ayos ng kalsada. Kasi minsan pag binubutas nila yung kalsada, hindi na binabalik eh. So madami talagang problema. And I'm appealing to the national government. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng Prime Water, hindi lang sa Bulacan. Problema din to sa Cavite, problema rin to sa ibang lugar. I think this is a national issue na dapat pakialaman na rin ng mga legislator natin sa national government. Na dapat pakialaman na to
na ito, na matulungan kami dito sa Bulacan. San Jose del Monte. Alas 3 ng madaling araw gumigising ang isang lola para lamang mag-igib ng tubig. Ano sa story ng rapper? Kwento lang din sa akin yan. Meron sa Marilao. Actually, nung nakaraang, baka may mga nakaraang buwan, mga January, Shortage of water talaga sila. nasira yung kanilang tubo. Ngayon, gumawa po ako ng resolution na ma-waive yung bill nila for that month. Kasi nga, paano mo sisingilin? Sira nga yung tubo. Paano mo sisingilin yung mga tao? Di syempre, magreklamo sila. Awalan ng Diyos naman na i-waive naman kahit paano dun sa yung mga apektado. Pero hindi lahat ng mga nandun sa barangay na yon o dun sa. So, kailangan mahabang battle to. What would you recommend that at least the governor do? Ah. Or yung local, at your where you are, ano yung magagawa ng government? At least to help the suffering of the Kailangan ma-review namin yung sa sangguniang panlalawigan, ma-review namin yung provision, yung kontrata nila. At kung may mga violations, dapat managot sila. At dapat mabigyan din ng tsansa yung ibang company na mag-serve kasi parang nangyayari sila lang yung options. Wala nang ibang option na pwedeng magbigay ng tubig sa mga probinsya. Take it or leave it. Kung yun ang may bibigay namin, parang ganun. Doon ako kung papayag siya, kung ito'y makabubuti, pero I suggest i-revoke na talaga yung kanilang service. Di ba? Wala na talaga. Ayan, so ang problema is private company ang Prime Water. Dati naman, government lang yung may hawak ng water district. Pero pinagbenta siya and ngayon, eto na yung problema. Mahinang serbisyo ng tubig, laging walang tubig, or mahina siya at napakamahal ng singil nila kahit bulok ang serbisyo. So, I think ang may kasalanan nito ay ang gobyerno pa rin. Sila ngayon yung umangawa pero silang gumawa ng problema nito. Bakit? Kasi hindi naman papayagan ang Prime Water na mag-operate sa Bulacan kung walang signatures nila. So sila ang may kasalanan. Hindi nila inalam yung situation ng ibang probinsya or kung ano yung kalidad ng serbisyo nila. Ang ginawa lang nila ay yun, signature agad dahil sa tingin natin may lagay or dahil may kapit sa gobyerno dahil nga mga Villar ang may-ari nito. And ayun, nagdudusan na ngayon ang mga constituents nila. Di ba? Tapos papasukin nila yung ibang company Ayan, yan. na mag-serve dyan. Kasi kung talagang poor ang kanilang service, I suggest to revoke. Lahat We're yan. also getting reports na apparently the local water board is recommending the cancellation of the joint venture Yes. of Prime Water in San Jose del Monte. Do you know anything about that? Ngayon pala. Actually, dapat tingol, lahat. Actually, hindi lang sa San Jose, not only in San Jose del Monte, Malolos, Marilao. Yeah. Sa Malolos na napakadami. Alam mo, nagiging dahilan lagi ng Prime Water, hindi po kami sakop ng LGU. Meron meron parang secretary na nagsabi na ang humahahawak walang control ang mga LGU sa mga engineer mo ate ng 2019. parang ganyan na yun yung parang lakas ng loob nila na parang tayong mga nasa local government, untouchable sila eh. Kaya kailangan natin ma-review yung contract. Kung pwede pa ngang kasi hanggang ngayon wala pa talaga silang binibigay. So ngayon, kailangan i-revoke kung may mga violations, mabigyan yung ibang company na makapag-supply ng tubig kung maayos. So kaya ayusin nila. Parang resolution suggesting to revoke na lang. Kasi kung walang power ang local, para ito may revoke. Siyempre, baka nasa taas sa Congress siguro. Suggestion sa Congress, mapasa. O kaya sa Senate. Diba? Recommended. Diba? Sana pakilaman na rin ng Senate to. Diba? Kasi parang tingin ko sa Congress meron na ata, pero sa Senate parang wala pang nakikialam na senador patungkol dito sa tubig dito. So sana yun talaga. Cavite naman kasi itong issue na to eh. Cavite, kapihan namin. So, talagang. So yun nga, kasi kaya hindi po Bulacan lang ang may problema sa tubig. May problema sa Prime Water. Pati yung ibang probinsya. At board member pa lang po ako. Lagi ko na itong piniprivilege speech. Lagi ko na itong kinakausap. Wala nang problema yan. Pero wala pa rin ginagawang action. Pero yun, bakit sila why are they so untouchable? Actually, wala ka Ayun, magandang tanong yan kasi ang sagot lang dyan, Villar kasi yung may hawak ng Prime Water. So, tinatanong ng reporter tinitignan ng reporter kung matapang ba sila na mag-name drop. power eh. Kaya ganun siguro, di ba? Parang ganun, di ba? Pero siyempre, bilang mga namamahala dito, may karapatan kaming siyempre
batasin sila. Hindi po pwedeng ganun lang. Ay, ang maapektuhan dito yung mga kababayan namin. Di ba? Pag hindi sila nakinig sa akin, may babatasin ko talaga dito. Dito pa lang sa Bulacan, yung re-revoke na sila. Bawal na sila rito. Ngayon, kung sinasabing untouchable sila, dito bawal kayo. Mag-uusap kami ng kung sino man yung nasabi yung bawal na hindi namin i-touch. Kasi 25 years yung contract nila. Ganun katagal. To simula ng 2016, 2017, sa lahat ng mga bayan-bayan dito sa Bulacan. Hanggang ngayon, existing pa rin. And tingin ko, ang daming violations. Pero walang nagiging aksyon. Natatawag na puro service. Sobrang poor talaga. Kaya nga tinawag ng crime water. Ayan, so 2016, simula 2016 na pala yung issue. Ilang taon na yan, 9 years na, 2025 na ngayon, pero ngayon nyo lang ina-actionan kung kailan maraming tao na yung umangawa or nagrereklamo dahil sa mahinang serbisyo or bulok na serbisyo ng Prime Water. So anong ginagawa nyo? Sitting pretty lang under the table ng mga bayad para walang gawin sa Prime Water kasi magkakaibigan niyang mga politiko na yan. And like I said, ngayon lang sila umaaksyon on quotes dahil mag-e-election na. Tumatakbong re-electionist itong dalawang to, vice governor at governor ulit. Gusto nilang manalo, anong gagawin? Punahin ang Prime Water kahit ilang taon ng problema yan sa maraming mga lungsod dito sa Pilipinas. Bulacan lalo na dahil apektado din ako dyan. Si Daniel Fernando, ilang taon yan naging governor, vice governor. Anong ginawa niya? Wala. Ngayon lang na tatakbo ulit siya bilang governor para manalo. Ayan. Ginagamit lang yung malalaking issue para makakuha ng boto pero ang totoo wala talaga silang pake sa'yo. So, ganyan ba ang gusto mong iboto? Like and subscribe and comment mo kung ano yung mga hinaing mo sa buhay. Thank you for watching.